May tanong sa akin, Boss Rai, good eve. Ask ko lang, kung sakaling pinagbubura mo na yung mga number sa SIM mo at ibang number na pinaglalagay mo, malalaman ba nila yon? Kasi nung nag-start kang umutang, ay tamang number ang nakaregister sa SIM mo. Ngayon, pinagpapalitan mo na. May record ba sila ng mga number nung unang nag-install ka ng apps nila? May record ba sila nung phone book mo nung unang nag-install ka ng apps nila? Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Napakaganda ho katanungan nito, no? Kasi di ho ba nanghihingi ng access yung mga yan nung dinownload nyo? No? So, ang ano natin is na-access nila yon. Yun lang ang ano natin, yung pagkakaintindi natin. So, napakaganda ho nung katanungan eh. May kopya ba sila? No? So, dito sa ating video ngayon, alamin natin yan. No? Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa ating mga kaibigang mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay obligasyon na kailangan po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo kong katanungan. Okay. Napakaganda itong katanungan na to kasi di po ba, ang alam kasi natin, no, bago i-install yan, no, ay nanghihingi sila ng access. So, hindi ho matutuloy yung pag-a-apply natin ng utang sa kanila kung hindi ho natin bibigyan. So, syempre, bibigyan natin. Napakalaking question mark kasi, no, kung ina-access lang ba nila o kinokopya ho nila. Okay, actually, may sagot ho dyan. Kasi ho, nagtanong ho ako dun sa sa dati kong nakasama, no, sa trabaho, no. At nakasubok din ho kasi daw siya na magtrabaho diyan sa sa mga bugo katabusadong ola na yan. So, naging curious ngayon ako, nagtanong ako sa kanya. Paano ba yung nyo kako, yung pamamaraan nyo kako ng talaga, ng pagpapautang? So, kinuwento niya nga, yun nga, yung sa pag-access. Tapos, may malware daw po talaga silang nilalagay, no? Yung system na yon. Tapos, yung malware na yon hindi ho ina-access. Kinokopya. Oh, so, nasagot na ho kagad, di ba? Ganon kawawalang yaya mga bugok na yan. Di ba, sabi, access lang. Kumbaga, titignan. Actually, yan eh, hindi tama yan eh. Mali yung ganyang mali yung ganyang pamamaraan eh. Di po ba? Kasi ikaw po na isang kumpanya na nabigyan ng karapatan or right na magpautang, no, hindi mo dapat ginagawa na i-invade yung privacy ng inyong kliyente. Di po ba? Kasi kung ikaw nagpapautang ka talaga, yung kailangan i-take mo yung risk na yon. No? Kasi may risk ko talaga sa pagpapautang eh, no? Marami ho marami ho talagang may mga hindi nakakapagbayad, no? Mayroong mga nadidelay. So, napakalaki talaga ng risk niyan. Hindi ho lahat ng tao talagang kayang bayaran sa takdang panahon yan. Ngayon, maiiwasan po yan kung may mga naka-in-place na policies at procedure dyan. Okay? Tsaka kung nasusunod po yung tamang pamamaraan po ng pagpapautang. Paano ho ba yun? Unang-una po, no? Siyempre, yung pagkagather nyo pa lang ng information, tama na kagad. Ano ba yung dapat nakalagay dun sa application na importante at vital dun sa paggagawa nyo ng desisyon? Okay? Tapos, ano-ano ba yung mga documentation, no, or requirements na kailangan, no, para ma-prove nyo na karapat dapat bigyan itong tao na to? Okay? At bukod ho dyan, no, kailangan masunod po yung 5 C's of credit. Kaya lang, syempre ho, maliit ang pera yan. So, sa 3 C's lang. Ang character, capacity, and condition. Dapat to, yun yung ini-evaluate mo. No, dun sa pinahihiram mo. Okay? Importante yun, ha? Kasi ho, ang nangyayari dito sa mga bugo katabusadong online lending apps, no, ika-capture o nanakawin yung mga information, no, hindi lang hindi lang nasa phone book, information po. Okay, ibig sabihin yung mga emails mo,
messages mo, pictures mo, lahat po nandyan. Pansinin nyo, di ba? May mga natatawagan yung mga bugok na yan na nasa call logs lang. Oo, totoo. Kasi hindi lang naman yung nasa phone book ang kinukuha niya, pati yung nasa phone logs, no? Yung mga tumawag sa inyo, na for example, nagtitinda ng lugaw, di ba? Yung mga nagdi-deliver sa inyo, natatawagan din. Ganun yung mga yan eh. Di ba? Ika-capture nila yon. Kumbaga, yun ang collateral nila. Gagamitin nila yon against you. Pag ikaw ngayon, hindi ka nakabayad sa takdang panahon. Eh, maiiwasan naman yan, yung hindi pagbabayad sa takdang panahon. Alam nyo kung paano? Sa tamang pamamaraan po ng pagpapautang. Una, tama dapat ang advertisement. Pag sinabi mong up to 120 days, dapat ang contract talaga niyan up to 120 days. Tsaka dapat ang amortization equal. Sila hindi. Yes, may 120 days sila. Pero sa unang 7 araw, dapat bayaran mo yung 90% ng utang mo. Pisra ulo. Tapos yung natitira, tsaka lang hahatiin hanggang 120 days. Di ba mali? Oh, isa nang mali yun. False advertisement. Pangalawa, hindi pa po tapos mag-fill out. Okay? Ayan na, pinapadala na kagad ng pera. Oh, dun pa lang sa nila, sa loan calculator nila, let's say, nilagay 10,000. Di ba? Tapos, pinadala na ng pera, 1,000. Para saan yung 1,000? Maski ikaw, malilito ka, di ba? Iniram ko, 10,000. Tapos pinadala sa akin, 1,000. Aba, para saan yun? Di ba? Kasi wala silang the Truth in Lending Act. Hindi talaga nila gagawin yan the Truth in Lending Act. Alam nyo kung bakit? Kasi pag in-inform kayo itong mga bugok na to dun sa na-approve sa inyo, magkano yung interest rate, gaano kahaba yung term, wala akong mangungutang sa kanila. Okay? Kasi napakaliwanag po sa the Truth in Lending Act na kailangan po inform nyo yung kliyente kung magkano yung na-approve na amount sa kanila. Let's say, nag-apply ng 10,000. Ayon sa evaluation mo, sa verification, sa credit investigation, tsaka sa evaluation mo, no? 5,000 lang ang kaya niyang bayaran. So, inform mo dapat yung kliyente. Sabihin mo sa kanya, Mr. Boss Ray, hindi ko kayo na-approve sa 10,000 eh. Na-approve lamang po kayo sa 5,000. Tatanggapin niyo po ba? Okay. Pagka sinabing hindi, tapos dapat ang transaksyon. Ganun lang kadali yun. Tapos ngayon, kung sinabi niyang, sige, kukunin ko po. No, ngayon, doon napapasok na i-explain mo dapat. Okay, ganito po ha. Out of the 5,000 po, ito lamang po marireceive ninyo kasi ito po yung processing fee. Okay? Pangalawa, ito po idadagdag nating interest ha. Tapos po, ang termino nyo po, ganitong kahaba. Ngayon, kung sakali po na hindi nyo masunod yung due date, okay? Meron ho tayong mga payment options. Pwede kasi i-discuss yung payment options pero kalimitan hindi. Nasa kontrata na lang yung pinababasa. Pero maganda yun i-explain din eh. Okay, tapos kasi isa pa yan yung ito po ang penalty niyo pagka lumagpas po kayo sa due date. Dapat yun lahat fully disclosed. Ngayon, tatanungin ulit yung kliyente, naintindihan niyo po ba? Pagka sinabing naintindihan, tinatanggap niyo po ba? Pag sinabing hindi, tapos ang transaksyon. Wala na tayong doon, wala na tayong kumbaga mahabang pa. Tapos na 'yon. Ngayon, kung sinabing tatanggapin ko, sige, pirmahan ho tayo ng kontrata. Tatlo pamamaraan 'yan. Okay? May e-commerce loan na ho kasi tayo kaya tinatanggap na po yung electronic tsaka digital signature. Siyempre, yung usual po, yung physical na signature. Okay? So, pagka nagkapirmahan na, yan, di-disburse na ho yung pera. Dapat ho ganun. Di po ba? Dito sa mga to, hindi yan nasusunod. Okay? Kaya kung sinasabi to kasi may connection to dun sa pagnanakaw nila ng information, ng contact numbers. Kasi, ginagawa nilang collateral yun. Pag hindi kayo nakabayad sa takdang panahon, kung sino po yung mga nasa contact details po ninyo, yung unang kanilang tatawagan at bubuligligin. Okay? So, ngayon kayo, syempre, mapapahiya kayo, di ba? Gagawa kayo ngayon ng mga aksyon or mga bagay na hindi nyo dapat gawin. Kagaya yung papal system. Diyan na kayo mababaon ngayon. Di ba? Ang ginagawa ko kasi nitong mga to,
Tatakutin kayo, papahiya kayo, para mapilit kayo na mapagbayad sa takdang panahon. Sila may kasalanan. Hindi nga nila in-explain. Diba? Kasi at least man lang alam nyo sana kung kung gaano kahaba yung termino. Maano yan kumbaga hindi nyo natatanggapin in 7 days. Diba? Hindi tayo sanay na mga Pilipino sa 7 days na term. Sanay tayo rito mga 15 days, 45 days, 30 days, ganyan po ang term dito Diba? Sila 7 days, ano yan? Mariusip naman. O paano mo ibabayaran yun? Diba? Tapos pauutangin, walang trabaho. Nag-aaral. O diba? Mga walang kukote. Mariusip, wala sentido komon. Diba? Doon po siya nagpadala ng katanungan na to. Wag nyo na hong pag-aksayahan ng panahon na baguhin pa yung mga numero kasi nakuha na ho nila yan. May kopya na sila dyan. Okay? Ang may papayo ko lang po ganito. Kuwari, inano nyo na-download nyo na, nakapangutang na kayo, di ba? Huwag nyo na muna ho siyang tanggalin dun sa inyong telepono kasi nakuha naman na niya Wala naman na tayong magagawa na nanakawan na kayo ng detalye. Di po ba? Kaya ako sinasabi na huwag nyo munang tanggalin. Di ba? Kasi lahat ng detalye nung kumbaga yung paano kayo magbabayad, yung reference, nandun ho lahat Di po ba? I-screenshot nyo po muna para may kopya kayo kung saan magbabayad, paano magbabayad. Di po ba? Yung lifetime ID ba, tsaka yung reference number, makuha ninyo. Yun ho ang dapat unan yung kinukuha. Kasi kalimitan naman ho na nung may message sa akin, willing naman ako magbayad, babayaran naman sila di ba? So, ganun po gawin ninyo. Huwag nyo munang i-screenshot nyo po muna na lahat ng detalye. Di po ba? Kasi nandun naman ho sa sa apps nila yun Di po ba? Para at least may kopya rin kayo para kung gusto nyo na siyang bayaran at mawala yan dun sa mga sa mga App Store, Play Store o kung saan saang store na yan, di ba? Mababayaran nyo siya. Di ba? Hindi kayo aligaga na manghihingi kayo sa kanila ng reference number. O di kaya, may nagtatanong po kasi, paano ko ho babayaran? Wala na kasi sa ganitong store. Di po ba? So, dun pa lang ho, magagawa nyo na ng aksyon kagad na, or meron na kayo kagad na kopya. Di po ba? Importante ho kasi yan. Kagaya niya, sinasabi lagi na, babayaran naman. Tsaka kailangan ho natin bayaran, obligasyon yan Di po ba? Ang mapapayo ko ho dyan, huwag nyo na ho pag-aksaya ng panahon, nasa kanila na May kopya na ho sila. Okay, so pagtuunan nyo na lamang po ng pansin kung ano po yung kontrolado nyo. Ang kontrolado po natin, syempre, yung ating pag-iisip, ang ating damdamin. At saka syempre po, yung ating hanap buhay. Doon ho tayo mag-focus. Diba? Pag-ipunan natin yan, tsaka natin siya bayaran. Tabi natin yung proof of payment. Diba? Kahit paano, nabawasan ka ng tinik. Kasi ito ho yan, wala naman hong ibang makakabura niyan. Kayo lang din lamang po. Kasi mabubura lamang yan pagka nabayaran nyo po yung inyong nahiram. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nasa muli po. Yun lang.